Alright, so ang speaker po natin for tonight, before po siya pumasok sa industry natin sa network marketing or sa multi-level marketing, na siyempre nasa employment din po former press reader po siya ng na isang international newspaper. Okay? And of course, graduate po siya ng major in philosophy. Yan. So, ang ating speaker po ay major in philosophy, BA major in philosophy po siya. And almost 13 years na rin po sa industry na to. And currently is a silver rank. Siya rin po ang nagpa-start, no? Of course, before ang aking direct sponsor, no? And then natap po namin si Sir Mark, no? So, yan ang kanyang pangalan. Malaki po ang organization or ang group natin sa Palawan because of Sir Mark. Also, of course, with the collaboration with Miss Irene. So, please help me welcome our speaker for tonight, no? Siya nang bahalang magkwento ng iba pa niyang story about Live Good, paano siya napasok dito and everything. Please welcome our one of the future diamond rank leader in Palawan, Sir Mark Ruel Martinez. Wait lang. Saglit lang, Coach Mark. Gagawin kitang i-unmute kita. Alright? Ask to unmute. Ayan. Ask to unmute na, Coach. Joy. Ayun! Perfect. No, wala kang internet. Ito nga pinag-pray natin na hindi mawala para matuloy tayo tonight. Ayan. Yeah. Anyway, good evening sa lahat. Maraming salamat sa mga umaten and congratulations at the same time. So, buti na lang napaaga-aga tayo ngayon, 8 p.m. para eksakto sa atin. Ayan. So, share ko na ho yung slide natin. This will be our training. May first training po sa team. Thank you kay Up Harold for the opportunity to share dito sa ating grupo. Nakakatuwa, bakit? Kasi nga, pwede yung pa-type kung nasa ang lugar po tayo ngayon para makita natin. Ayan. So habang nag-type po, pakita ko lang po yung aking background. So I am Mark Ruel Martinez from Palawan. Ayan. May mga nakapunta na ba ng Palawan? Mukhang marami na. Ayan. Oy, nakaputi. Tama, nakapunta ka na dito. Biro lang. So yan, ako ay former supervisor sa dating work. Pero nag-aral ako ng 11 years din sa seminary. So seminary di San Jose at dito yung isa kong kuya, nakasama ko rin during sa aking contemporary. So seminary ako for high school, college, and theology sa Iloilo, but then hindi tayo pinalad. Okay? Kala ko si Lord na yung tumawag, yung kaibigan ko lang po na nag-sit-sit sa akin. Okay? But total experience was good. Napakaganda ng aming school na seminary. So napakaganda ng formation, Na-appreciate ko talaga siya. And then after ko mag-aral ng theology sa Iloilo from Palawan, wala kasi kaming theology school sa Palawan. So high school, college, seminary ako, and then Iloilo. So 2 years na ako sa Iloilo. Napakaganda ng Iloilo. And after that, nagpa-Manila ako, nag-work ako. I applied for 23 companies. Kala ko napakadali maghanap ng trabaho, Excited Sabi ko, one try lang to. But then, it turned out na hindi pala ganun. So, eto ho. So, after nito, nag-work po ako sa Manila. Pang 23rd company na in-applyan ko. So, luckily, nakapasok ko ako doon. And thanks God kasi kala ko wala na talagang chance. But then, nung nakita ko to, sabi ko, Lord, thank you. Bakit? Kasi ito yung best company na napasukan ko talaga. The only company. Okay. na meron ako. So, yan po ay press reader. Ngayon, sila ay lumalaki na, press reader, former supervisor ako dyan. Kami yung nag-layout ng mga newspapers international. Including din sa local, we have the Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin. Okay. Napakagandang experience. So, ang babait na mga kasama, first time experience mo makasama ka ng may ibang tao apart sa mga seminarista na kasama mo. And then, may mga babae ka na rin kasama. Siyempre, hindi kami sanay dyan except for our chef. Okay, sa seminary. So, yun, tuwang-tuwa ako sa experience ko. Kahit na day off ko, pumapasok ako from Cainta pa yun. That time to Makati. Okay, so dahil nga, ang saya Tuwang-tuwa, first time experience. And yung mga kasama ko talagang proud ako, yung mga kaibigan ko doon, So, nakakatuwa lang. And then, 2012 na invite ako sa network marketing. Okay? So that time, ang network marketing talaga ang hirap kasi sinusuka talaga.
Alam mo yung lalapit ka pa lang sa tao, parang bubulong ka pa lang sa kanya, sabi niya, alam ko yan, okay, ayoko. Ganun that time na nag-join ako, hindi ko rin alam kung bakit. And I joined sa company ko na yon dahil nga yung trainings, ang ganda kasi ng trainings talaga. Sobrang natutuwa ako, ang dami ko natutunan and then banding-banding kami. Pero wala ako sa network, wala pa sa isip ko. So right now, kung marami sa inyo parang wala lang, okay, total 3,000 lang rin yan, pinagdaanan ko rin yan. Okay, pinagdaanan ko siya. So, hindi ko rin akalain na aabot ako ng 12 years sa company. Napakagandang company, napakagandang trainings, sobrang gandang company, ang babait ng mga kasama, ang gagaling ng mga mentors. So doon din ako nahasa. Okay? And kung hindi ko siya tinry, hindi ko rin malalaman na during the time, 2012, hindi ko rin malalaman na ito pala yung gusto ko ngayon. Okay? So thankful talaga ako sa company na yon. Okay, so that time nung in-invite ako ng upline ko, active pa ako sa company namin. So talagang focus talaga ako. Tapos ang mindset kasi before kapag ito yung company mo, kung itong company mo, iba-ibang company, pag pumasok ko diyan, kahit sa company, parang diyan ka na mamamatay before, ganun ang belief eh. 'Di ba? So, kung hindi lang si Coach Joy sa ating host na maganda ngayon na nag-invite sa akin. So, I remember takot na takot din siya mag-invite sa akin kasi active kami, magkasama kami sa company namin before. Okay? Very active talaga kami. And then, in-invite niya ako. So, ilang beses, pinapostpone niya kung may lakad ako and then hanggang lumakas yung loob niya that time na sinabi niya na sa akin na live good. Okay, sabi ko, dahil kaibigan ko, chinek ko actually. So, nanood ako ng presentation pero bago ako manood dahil wala pa ako knowledge, sus Maria, ang doubt ko talaga sa kanya. Okay? Lahat ng tanong na mabibigat, halos sa tanong ko na sa kanya. Hindi ko alam kung naiinis na siya sa akin. Okay, lahat na tinanong ko, bakit sabi niya si Coach Mark, ang daming tanong nung ako nag-join, wala naman akong tanong. Pero nung chinek ko, syempre bago pa lang rin siya that time, chinek ko 3 presentation yung pinanood ko kasama kay Coach Santi. Basta during the time, 3. And then naliliwanagan na ako pa unti-unti. Kaya pag bago ko dito, may doubt. Alam mo, kahit ano naman ang gawin natin, may doubt talaga. Sa work mo, nag-doubt ka na rin ngayon, possibly. Okay, sa mga ilang kaibigan mo, sa negosyo, o even sa jowa mo, di ba? So, hindi natin mawala yung doubt. Talagang siya yung automatic papasok. Okay? Pero nung inaral ko, doon ko nakita 3 presentation in just 3 days, nag-join ako. So, that time, talagang sabi ko, may doubt pa ako, take note ha. So, kaya possibly sa atin, yung mga nandito ngayon, may doubt pa, normal lang yan. Nawawala lang siya habang nag-training ka. Kasi kapag kami kinausap ka na may nagda-doubt, automatic yan eh. Okay? Paano mo makukonvince yung taong may doubt? Normal yung doubt kung ikaw mismo nagdududa rin. Di ba? So yun. Anyway, nagpapasalamat ako kay Coach Joy talaga. Kasi kung hindi ko to nakita, alam ko ito kapag nakita ng mga batikang marketers, talagang wala silang choice. Doon ko nakita, okay, yung papakita ko sa inyo mamaya, from the red ocean to blue ocean. Okay? So, yan, silver rank ko right now. Ito po yung ating outline, evolution, rich dad, poor dad, cash flow quadrant. So, ito ay balidadaanan lang natin, mabilis lang ho ito, no? Kasi talagang sinasama ko sa presentation ko kadalasan. And then, red and blue ocean strategy. May nakapakinig na ho ba o may idea na regarding sa red and blue ocean strategy? Dadaanan na rin po natin ito. Last, yung affiliate marketing blueprint. Napakahirap po gawin yung isang bagay pag hindi mo nakita yung dulo. Okay? Ito, napakahirap kasing gawin ng isang bagay nang hindi mo alam kung anong dulo. Maganda yung company namin before but then hindi ko nakita yung dulo. Tinatanong ko yung mentor ko lagi. Okay? Close naman kami and I respect her a lot. Okay? So tinatanong ko, mentor, tama ba yung dinadaanan natin? Ganun ang lagi ang tanong ko every year. Tama. So, larga. Okay? And then, nung nakita ko to, sabi ko, ang laking difference. So, naintindihan ko. After a month, halos bago ko naintindihan, lalo na yung matching bonus. Sobrang laki as in. Okay? Well, anyway, tuloy natin. So, start na ho natin. Pero tatanong muna ako, okay lang ba sa inyo if ang pag-uusapan natin right now ay straightforward and real talk? Pero with heart. Okay lang ho ba? Type 1 naman tayo kung okay lang. Yan, para so kung makita yung chat natin. Yan. Real talk kasi this is business. Okay? And also may puso naman. Hindi siya yung pag gusto ko lang kung sabihin mo. Yeah. So type 1 po kung okay lang.
Yan, okay. So, perfect. So, thank you, thank you. Wala na yung pa nag-i-invite ako, wala na yung mga paligoy-ligoy, tinatanggal ko na. Direct na ako mag-invite. And sa inviting ni Coach Joy, naturo niya rin ata yesterday. Okay? So, yan. And then, pangalawa, no hype. Okay? No mindsetting. Ayan, so kung sa network mindsetting, okay? Pero kasi dito hindi mo na kailangan ng sobrang mindset pa. Imagine mo 3,000 lang ang puhunan. Kung before nga sa company natin or sa ibang company, nakakapagpa-pay in tayo, nakakapagpa-join tayo ng mga 50,000 ang package. Okay? So dito chill lang tayo. Okay? Chill lang tayo. Yan. And then, next, magtatanong lang po muna ako kahit isang tao lang sumagot. Okay? So, ito po na yung unang tanong ko, bakit ka ba nasa Libud right now? Ayan, sino kaya ang pwedeng sumagot? Okay? So, isa lang ho, isa lang. Okay? Para mabuhay. Okay? Voluntold. Tama naman. Okay, para mabuhay nga naman. Kasi kailangan una, klaro sa hindi mo ma-identify eh. Pero pag naintindihan mo yung presentation, mas madali mo maintindihan bakit ka nasa Libud right now. Okay? Napakadaling maintindihan. Apo. So dapat klaro sa atin bakit tayo nasa Live Good. Okay? Bago ang lahat, tanong muna, kailangan mo ba talaga ng extra na kita? So dito sa atin, bali honest lang tayo, real talk lang tayo, no? Wala nang mindsetan, walang pagalingan dito. So simple training lang ito. Bago ang lahat, tanong ko lang, kailangan mo ba talaga ng extra na kita? At bakit mo kailangan ng extra na kita? So dapat klaro ito kasi this is business. Okay, parang pag magtatayo ka ng coffee shop, klaro sa'yo bakit ka magtatayo nun. Although sa atin kasi, pura lang eh. Okay? So, yan. So, dapat klaro po sa atin yan. And take note po, ito papakita ko lang, lahat ay dumadaan sa evolution. Transformation, modification, progression, development, growth. Tama ba? Including ideas and mindset. Okay, tandaan nyo po yan. Kaya minsan yung mindset natin kung nasa luma na, kasi dati may mindset na ganito eh, parang culprit yung ano eh, may stigma kasi yung network. Ay, networking yan, pangit yan. Kaya yung mga tao ayaw na. Pero yung mga tao nagsasalita minsan, hindi rin nila naintindihan kung ano ang network marketing. Hindi nila alam from Tupperware, network marketing na yan, onwards, okay? At nag-improve, nag-transform, nag-modify na sila. Sayang, hindi na nila alam. And dumating ang Live Good ngayon. Wag niyo talagang palalampasin. Nung naiintindihan ko to talagang sabi ko, eto na talaga. And thankful ako really kay Coach Joy na nag-invite sa akin. Okay? So yan. Familiar dito? Saan yung meron ko yan before? Parang 1960 meron kami yan, Max Yaman. Okay? Para sabihin. Pero yung cover lang. Okay? Wala yung mismong TV. Okay? So nakita ninyo yung progress, evolution, nangyayari talaga siya. So kahit saan ka pumunta, hindi lang, okay. Okay, perfect, hindi lang extra income. Kasi pagpasok mo dito, yung tingin mo, depende sa training mo. Kaya pag hindi ka na nakaka-plug in talaga, mahirap. Okay? So yun. So ano ang TV nito nung inabutan? 2010. So at least nakita natin talaga yung evolution niya. Okay? So ito yung mga laro dyan. Ano yung mga nilaro ninyo dyan? Sino yung mga nakapaglaro na yan? Di ba usong-uso yan? Yan ba nakita niyo pa yung mga ito? Don't get me wrong, meron pa naglalaro ng mga yan, may TV pa na ibang ganito. Sira na nga lang yung iba. So yan ang pinupoint natin. Nawawala sila kahit may gumagawa pa, marami nang nawawala dahil nga sa evolution. So dapat aware tayo doon. So yung idea natin, kung halimbawa yung dati pa, bakit ba, meron kasi akong friend, tinanong ko siya. Sabi ko, friend, bakit ba, friend, okay lang kung kahit ayaw mo ng network. Pero would you mind, okay lang ba malaman kung bakit ayaw mo? Alam mo, sabi niya, hindi niya rin alam. Kasi sabi lang ng kaibigan niya, pangit daw network marketing. Kaya sabi ko, okay lang na pagdudahan ka. Nung nanligaw ko sa jowa mo, pinagdudahan ka rin naman. Okay? So, lahat ng tao nagdududa, given yan. Okay? Pero kung ikaw mismo Paano naputol siya? kasi each year, kanya-kanya tayong panahon. Okay? May timing tayo pare-parehas. Timing. Kaya nga swerte ninyo kasi si Deepwood is a perfect timing talaga. Okay, so eto ho ba naalala ninyo? Nung unang panahon po ang Nakakabitin! Nakakainis so yung nakita intern. ninyo kung
Coach Coach Mark, Joy, nakakapiti. Napuputol ka. Grabe, ang ganda pa naman ng training mo. Naiinis ako sa narinig ko, PLDT. Coach Joy. I'm so sorry talaga. Yes, wala pa ha. Nakukonek ba yung laptop sa cellphone? Yes! Wala pa ha. Sorry, sorry talaga team ha. I'll try na wait. Ito For pa a while naman. team ha. Wait lang. Coach Joy, ikaw muna mag-ana saglit ha. Sige, guys! Actually, guys, Coach Mark talaga. Kilalang kilala yan sa dati naming company kasi yung nakuha niya, kumbaga, magaling talaga siyang mag-build and maraming rumirespeto sa kanya. Imagine niyo nag-build siya sa Pangasinan, wala siyang kakilala doon. And nakadala siya ng isa, dalawang bus papunta ng convention. Puno! Kaya magaling talaga to si Coach Mark, lalo na sa trainings. Kaya, ayun. Ganda pa naman ang topic niya. As in, excite ako. Sobra. And kahit yung mga mentors namin sa dating company, saludo talaga sa kanya. Grabe yung respect. Pag sinabi mong Palawan, Ruel pa nga ang pangalan sa kanya. Ruel. Si Coach Ruel. Yan. So, sobrang galing niya. And marami na rin po siyang travel incentives na nakuha. Nakapag-Japan na yan. Korea, di ba? So, pabalik-balik. Ng Singapore. Yan. Tapos ano po siya, lagi pong, basta pag siya ang nag-invite sa mga mentors na pumunta ng Palawan, walang humihindi. So dati from hunting, imagine nyo ilang years and then nag-farming. And then after which, ano na uso? So dati kapag ka nag-farming ka na, hindi naman ibig sabihin yung mga nasa hunting, hindi na nag-hunt. So still may nag-hunt pa rin. Pero kasi nga kailangan mo mag-adapt sa change. Otherwise mawawala. Okay? Mawawala ka. So yan, after ng farming, nauso yung ano na, trabaho na. So in-interview si Abel. Okay? So yan ang nauso. Yan yung transition nila. Okay, so ngayon, after niyan, siyempre may work na sanay tayo inabutan natin pati parents natin. Kaya pag magtatanong yung mga magulang, hindi magtrabaho ka, magganyan ka, okay naman yan. Huwag kayo na galit pag pinagtatrabaho. Okay? Kasi nga, iba na yung nakita natin sa nakita nila. Okay, so ganun lang po siya ha. So yan, masama ba yung work? No. Pero masama ba yung network? No. Okay, so yun nga lang, kailangan makita mo yung ganda ng parehas. Ako ba tayo next? Slide na lang. Hindi na siya nag-slide show, Coach Joy. Wag mo na i-slide show. Okay na yan. Para Sige, solid yung audio. Sige, pero Coach Joy, try ko lang ulit ha, kung pwedeng slide show ko siya kung baka kaya ng data ha. Tuloy Okay, ko lang ha. Pag hindi, sabihan mo na ako. Alright, sige. Shoot. Sayang kasi Okay, animation, sayang. Okay. Anyway, so ito yung mga dress natin. Nakita ninyo, no? So dapat ang nag-isip natin, ano na kaya by next year, by 5 years from now, ano na kayang meron? So hindi porke sa present, yun lang yung iisipin natin right now. Tandaan niyo po, team ha? Okay, kasi ano nangyayari? Na-phase out yung mga bagay na hindi na adapted or connected sa kinabukasan. Okay? Sa cellphone natin, so alam natin yan. So what's next ang tanong dito? Diba? Anyway, wag ka na isingit yan. So yan, what's next? So kaabang-abang yung Apple, kaabang-abang lahat, 'di ba? So yan, pero sa business dapat malaman din natin what's trending. Ito po ang swerte natin. Kahit ako mismo thankful talaga kay Coach Joy kasi kung hindi niya ako in-invite, hindi ko 'to makita kahit pinagdudahan ko ng ilang beses, hindi niya ako iniwan. Usap lang kami ng usap sa phone, ganyan-ganyan, bago pa lang rin siya. 'Di ba? So kaya talagang sobrang yung mga pasalamatan nyo yung mga nag-invite sa inyo kasi hindi nyo ito malalaman or makita kung wala nag-invite sa inyo. Imagine kung hindi pa kayo na-invite, kailan pa kaya kayo may invite dito. Diba? So, yan. And then next ay, so ito yung mga generation. Types of generation, nasaan ba kayo dyan? Pili lang kayo dyan. Okay, pwede nyo i-advance ng isa o ipapatras ng isa. Okay? So, yan. Pati ang generation po nagbabago rin. So, lahat nagbabago, walang hindi nagbabago po. Okay, nasa millennials ako. O, tama. So, yan. Wala lang book but I'm only 39. Nakas naman. Okay, so yan ho. Okay. Ngayon, ano ang point niya? Nagbabago ho talaga lahat. Okay, ano nang next sa Gen Alpha? Marami nang next. So, pag nagkukwentuhan minsan yung mga lola, magulang,
grabe dati daw, kanudaya before, no, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, magalit kasi they're just sharing kung ano yung nakita nila before. So, ganun din po sa network. Kung anong nakita nila before, kung ayaw nila, kahit may bagong network ngayon, without knowing na maganda yan, wala silang care doon. Kaya nga tayo babayaran, kaya nga tayo kikita, yan ang trabaho natin to educate people. Okay? Kaso kung, syempre, wala ka pa ring idea kung ano yung pinasok mo, mahirap mag-recruit. Okay? Mahirap. Yan. Kaya aral-aral lang tayo, guys. So, what worked yesterday may not work today or even again. Okay, so again, what worked yesterday may not work today or never again. So tandaan po yan. Kaya yung belief natin guys, pwedeng i-reformat din natin yan or palitan natin. No? Baka may mga belief tayo na hindi na siya accurate right now. And take note, pag bibili ka ng idea ng mga kaibigan mo kakilala, kasi kaibigan mo yung concern sa'yo. Pero kung yung nag-a-advise is credible, pwede mong bilhin. Okay, pero kung mukha namang, ay wala yan, ganyan-ganyan, lahat yan sinalihan ko na yun. Dati wala rin nangyari ganyan. Maraming ganon. And it's okay kasi part na yan ng business eh. Okay? Huwag ka mapipikon. Okay? Kaya kailangan mo ng bala kasi iba-iba sagutin mo. But then, later malalaman mo anong reward. So, health and wealth, okay? Anong important kasi ito pinadaanan ko lang. Health and wealth important. Basic lang to, isang style lang to. So, nakita natin ito. Yan ang laman loob natin, tama? Sino may mga sakyan dyan? Motor, kotse. Pag nasira ba yung sakyan natin, gastos kahit anong masira? Gastos po ba? Grabe ang gastos ng sakyan, no? Take note po, pag isang organ mo bumigay kahit saan dyan, pwedeng 100,000 more or less ang gastos mo. Kaya ganun ka-importante na dapat umiinom tayo. Ang Pinoy kasi ganito, feel ko may diabetes ako. So ang sakit po hindi pa feel ha? Okay. Hindi po pa feel ang sakit. Ipa-check po natin. Okay? Isang organ lang ang bumigay. What if may existing ka na? Magkano ngayon ang pa-hospital? Inhale, exhale pala ng doktor, magkano na ngayon? Tama? So imagine mo ang dami magkakasakit sa atin dito. Di ba yung mga nagkasakit, it's too late na for them. Yung iba sana pala dati, ganon. So ganon ka-importante yung health. Tandaan po natin, kahit tayo pwedeng uminom ng ating vitamins para malaman po natin. I-try po natin. Okay? Try po natin. Ang daming pwede magkasakit sa atin, no? Ang daming sakit. Ingatan po natin. And then, ito naman po regarding sa wealth. Ito po may tips si Uncle Jack Ma. Okay? So, sabi niya, pag 1 to 20 years old ka, be a good student. Take note po, nung below 20 years old, yung marami sa atin, hindi mo problema ang sibuyas. Tama ba? Hindi yung problema ang bawang. Hindi yung problema lahat. Kasi nasa magulang natin kinukuha. Pero nung humiwalay ka na, na-experience mo na ang mahal din pala ng kilo ng ganito, ng bla bla bla, ang mahal din pala ng ganito. Di ba? So take note po, 1 to 20 years old, although yung iba independent na ng bata pa, yan po dapat be a good student. Ina-advise niya dito pag 20 to 30, follow a good boss. Bakit niya ina-advise na follow a good boss or small company? Kasi yung learnings mo nakakailanganin hindi during ng 30 to 40 mo, but then 50 onwards or 40, kailangan mong aralin anong aralin mo? Yung good boss kasi yung attitude, yung diskarte. Yun yung binabanggit po niya dyan. Okay? So yan po yun. Work for yourself 30 to 40 years old. And 40 to 50, focus on things that you're good at. Huwag ka nang palipat-lipat. Dito sa Palawan, maraming mga network marketers, palipat-lipat sila kahit may edad na. Okay? And wala naman ako against, hindi mali yun. Pero ang sinasabi ko lang kasi is dapat meron kang fino-focus. Otherwise, mawawala ka. Okay, so nauso rin yan sa atin before. Huwag kayong patalon-talon ho talaga. Nakita nyo na si Live Good. Baka nabwisit ka lang sa upline mo or sa downline mo kaya ka nag-quit. Okay? Biro lang. Okay? Pwede reality rin yan. Okay? So ngayon ito, ang nakakatakot dito sa time frame na ito ha, hindi nakakatakot na mag-fail ka. Ang nakakatakot pag 50 to 60 mo, baka mamaya hindi mo na kaya magtrabaho. What if bumigay na yung isang organ mo? Connected yan kasi bibigay rin talaga yung organs natin or tayo mamamatay din. Pero ang pinakamahirap, ako po ang kinakatakutan ko talaga ito, bakit hinahataw ko po talaga ang Live Good. Kahit po ako ay matalino, kahit ako ay manager, kahit saan po, marami akong talento. Pag bumigay isa lang sa organ mo, ang katawan mo, pag bumigay, tandaan nyo, ang katawan po natin, yan po yung ating negosyo. Kaya hindi pwedeng hindi connected yung health and wealth. Okay? Ang pinaka nakatakot, by 60, 50 to 60 onwards, nagkasakit ka, wala kang pera, wala na lahat. Pag pumasok ka sa hospital, Diyos ko, may mga naka-experience sa atin dito, magulang, kahit hindi ikaw magkasakit, anak mo man, kapatid mo man, o kung sino, lahat, pag may isang may sakit, apektado sa pamilya. Tama ba? Magkano lang yung vitamins natin? 500. Baka pwede kayong makabili niyan.
'Di ba? Kasi hindi mo alam kung ano nangyayari, 'di ba? So, yun. So, kaya po ingat ha. Diyan ako natatakot pag 60, pag 50 ko na wala ako. Pero ngayon, hindi pa gaano. Ang dami kong failure, guys. Sobrang dami. Ang dami ko ring utang. Okay? Lalo na before, nung sa network pa. Okay? But I don't blame the company kasi ako yun. Okay? Hindi pwedeng i-blame sa iba yun. Okay? Pero nga, inaano ko, may chance pa. So, ngayon, ginagalingan ko kasi mas mahirap magkasakit, mawala ng pera pag tumanda. Okay? Yun ang mahirap. So, tinan nyo naman yung mga sakit, isa lang dyan, 1.2 million. 1.8, so pili lang kayo dyan. So, COVID, ang mahal-mahal na rin. Pinagkakitaan pa yan. Okay? Ito naman, so hindi naman pare-pares yung presyo yan, iba-iba. Depende sa lugar, depende sa doktor, sa hospital. Okay? So, yan. Ito yung mga presyo. So, lahat ng tao magkakasakit, walang hindi. Dapat pinaghahandaan yan. Kaya minsan ako-complacent tayo kasi ang inisip lang natin yung right now. Okay? So, wag dapat ganun ang mindset natin. Okay? Dapat isipin natin, alam ko magkakasakit ako later on, dapat paghandaan ko na. Okay? Kaya kailangan natin ng savings, kailangan ng income. Okay? Kasi yung iba hindi gumagalaw dahil akala nila okay lang. Tandaan niyo team, ganito ha. Hindi porke okay ang buhay mo ngayon, okay ka na later on. Yun nga yung marami ng mayaman tapos biglang humirap dahil nga sa sakit. So, paghandaan ho natin. Kaya ganun yung trabaho natin. Okay? So, ito ho, 7 reasons why you absolutely need a single hustle. Kailangan maintindihan natin according to Forbes. Okay, number 1, extra money makes everything happen faster. Okay, so extra money makes everything happen faster. Imagine mo kapag may pera, hindi problema ang pera. Na-imagine nyo ba kung hindi problema ang pera? Minsan may mga delayed, minsan may mga problem, kung ano-ano. Kasi kulang sa, di ba kadalasan ng problema, concern kasama ay pera. Tama ba? So yan, extra money makes everything happen faster. Bilisan ko lang to ha, you probably have more time than you think. No, naku, iyan na akala natin. Di ba habang nagkakaedad tayo, ang bilis na ng panahon ngayon. Ang bilis na. Sa libot, ang bilis na. Tapos na naman yung October, tapos na yung September. So yan, hindi po. Okay? Kahit may mga utang ho kayo, dito nyo, kayang-kaya po yung palitan ng Live Good, basta ibigay nyo lang rin yung performance na kailangan. Alam niyo bang napakahirap maghanap ng magandang negosyo ngayon? Sa totoo lang. Sobrang hirap. Tapos nandito na sa inyo. Biyaya talaga to ng Lord. You live good. Pero some hindi maintindihan, some maintindihan. Some will quit, pero majority na nag-quit. Able naman sila. Ang daming talent. But then hindi lang siguro naintindihan pa yung business. Okay? So, side hustle are achievable for everyone. Lahat ng kaya ng mga taong mayam, nila Coach Fernan, Ap Harold, kaya natin yan. Kasi what possible to one is possible to everyone. Hindi pwede sila lang ang may kaya. Okay, kaya yan. Ang maganda nga sila yung nauna, may model na tayo, hindi tayo nangangapa na tayo nauna. Okay? So next natin, the way we make money will continue to change in the future. So nag-iiba na yung mga kita-kitaan kung paano tayo. Ngayon pong sideline na. Diyos ko yung mga Gen Z ngayon. Do you think mag-work pa? Some of them. Kumikita na sila bata pa lang ng TikTok. May mga doctors, attorneys, sumasayo, nag-a-advise ng TikTok. Kasi nga, bakit? Ito yung new trend, nag-a-adapt din sila. To think na maganda na yung kita nila. Okay? So, yan. Ang pinaka-nakakaano yung dapat guys, pagandaan natin yung AI later on talaga. Anyway, diversifying your income prospects, your financial well-being. It could become your full-time gig. Totoo yan. Ako ay suggest sa mga bago pala, huwag kayo mag-resign kaagad. Aralin nyo muna. Pag naaral nyo na, nakuha na yung belief nyo bago kayo mag-resign. Okay? So, yan. If you don't start one, someone else will. So, ito guys, take note. Kahit mag-quit tayo sa Live Good, may gagawa at gagawa pa rin ng Live Good. And ako, takot ako. Bakit? Kasi kahit mawala ako sa Live Good, ang Live Good tuloy-tuloy. In short, hindi ako kailangan ng Live Good. Ako ang may kailangan kay Live Good. Okay? So, dapat ganun ang mga mindset ho natin ha. Ay, nagsasubscribe naman ako. Okay. Di ba, pag-usapan po natin regarding dyan. So, ito po, wala pong basagan ng mindset ito ha. Okay. In today's unpredictable economy, you might find yourself turning to side hustles. Kung marunong ka makipagkwentuhan, kahit yung ayaw na tao, mag-side hustle. Pero dahil marunong ka, equip pa sa training, alam mo sabihin mo, kaya mo siyang parang ikaw. Nung ni-recruit ka, di ba, ayaw mo rin yung iba, ayaw rin nila. Ako, ayaw ko rin di ba? Pero bakit na-convince? Di ba? Si kayang-kaya yan, guys.
Okay? Circle of friends. Take note po, ito yung mga nakaka-influence sa atin kaya pinapakita ko yung mga circle of friends yun natin ha. Minsan kasi ayaw ng tao na to, ayaw nito kasi pamilya niya ganito ang mindset, kaibigan niya ganito. Napaka-importante po ng ating circle. Okay? Marami tayong kaibigan but then we need to have our circle. Anyway, dadaanan ko lang how your circle of friends influence who you become. Dito sa Live Good kasi ang mahalaga dito kung dating ganito ka tapos naging ganito ka yun eh. Secondary income niya. Okay, kasama yung kung sino ka magiging. Okay, so yung mga friends natin. So purple circle, ito dadaanan ko lang to. Your child's name, police. Green band, sila yung family and those closest to us. Who we would be lost without. So pets to kasama dyan. Hindi ko na ini-explain guys ha. Dinadaanan lang natin para magka-ideas, mag-sync in lang sa atin kasi connected siya sa topic. Turquoise band. Friends, other close relatives, though we could confine in or who would support us in difficult times. Okay, dark green band, people we see regularly at clubs, classmates, those that may move into the yellow band over time. So this is the yellow band, those who are paid to be in our life. Example, careers, doctors, teachers, and those who should remain at a professional distance from your child. And orange, and familiar young people or adults, new acquaintances, retail assistants, bus drivers. Bakit mahalaga yung circle of friends? Kasi they affect the way we think and they affect our decision making. Also, they influence us. Ang laki ng influence nila sa atin. Usually, kung sino sila, ganun din nagiging tayo. Kung hindi ka naninigarilyo, sama ka sa maninigarilyo, ilang araw lang maninigarilyo ka na rin. Okay, so ganun lang siya kasimple. And to think na nakikreate ka ng habit, di ba? Struggle ka na sa consistency, napasama ka sa maling circle, although friends mo pa rin sila. Di ba? No, friend, wag yan. Dati ganyan ako. Lahat na try ko na, nabenta ko na lahat, bla bla bla, lahat, in-identify niya pa. Okay, so be careful. Lalo na pag nagkakaedad tayo, select your circle. Okay? Ayan. And circle of friends, recognizing who your friends are and where they fit into your life, where they fit in your life. So i-box nyo sila kung saan sila sa mga yan dapat. Okay? Importante ho yan. Okay? Kasi kung hindi, parang lahat sila para-paras ng friends mo. So your friends should motivate and inspire you. Your circle should be well-rounded and supportive. Keep it tight. Quality over quantity always. Minsan, mas maraming kaibigan, mas delikado eh. Diba? So we're not saying na tabasin natin sila. Okay? Hindi yung ganun. Sa Live Good po, napakaganda ng circle. So hindi ko kilala sila Up Harold, dito ko lang sila na-meet, also yung ibang mga crossline. Kasi pare-pares tayo kung ano ang gusto natin. Minsan may inggit, hindi nawawalang inggit. Tandaan nyo guys. And aminin po natin yan, minsan wala kang ginagawa, yung iba may result, kasabayan mo lang rin, naiinggit tayo. So recognize kung anong weakness natin. Napakahalaga na alam mo yung strength and weakness mo. So there's a book na Strength Finders. So maganda magbasa-basa rin ho natin sila. Napakaganda ho dito sa circle natin na to. Okay? At lalaki pa ito. Okay? So, yan. Hindi yung, syempre, minsan pag, wag na isingit. Tanong ko lang po. Okay? Ang kayamanan ba napapamana? Sarap niyan, di ba? Imagine mo kung milyonarya magulang mo, di ba? Grabe talaga yung lupa, ang laki, di ba? Usually nagpapasalamat. So, yung mga idea na minsan ay, wala yan, kahit walang pera, basta sama-sama ang pamilya, masaya. Okay rin yun, idea mo yan, walang masagan. Pero syempre, behind your back, gusto mo rin na masagan ang buhay. Kung gusto mo ng simpleng buhay, simple po ang buhay ng mayayaman. Okay, sa pelikula lang sila masama. Okay? So yan, pero hindi sila masama. Talagang, so yan, ang kayamanan pa na pumana. So ganun din syempre ang kahirapan. Ngayon ang tanong, may anak tayo, walang anak, later on, ano kayang papamana natin sa kanila? O sa bunso ko, diabetes. Okay? Sa panganay ko siguro, arthritis. Okay? Kasi mukhang ano ka naman. Di ba? Pinapamana sakit, utang. Ano pang pinapamana ngayon? Pati mindset, tandaan po natin. Ang mindset na pamamana. Ang sakit na pamamana rin. Di ba? Pwede yung pera naman tayo ang iwan sa atin. Di ba? Kaya kailangan natin kumita guys. Kailangan hatawin. Huwag kayong mahiya kasi ang ginagawa natin na pag-i-invite sa kanila sa Live Good negosyo. Kung gusto mo, grab mo. Kung ayaw mo, mag-move on ako. Kaya when I invite people, I invite a lot of people. Sa chat pa lang, ang dami rejection. I don't care. Kasi kung sino yung bibitaw sa akin out of 500, sino yung magpapa-unlock, yun lang siya yung chat ko rin. Pero mind you, kahit anong posisyon mo sa company, kahit anong meron ka ngayon, kung ang mayaman nga, naghahanap pa ng pagkakitaan eh. Know what I mean? Okay?
So yan, ang mindset na pumana. So tanong ko lang, ano-ano ba ang mga poor mindset na namana mo? So ito walang basagan. So ikaw lang mismo isipin mo, ano ba yung namana kong mindset? 'Di ba? Pag maiksi ang kumot, mamaloktot, 'di ba? So yan, piliin nyo rin yung ina-observe natin ng mindset. And maganda yan maamin natin. Huwag kayo mahiya. Hindi kasi ito pagalingan, palakasan eh. Mas magandang inaamin natin yung ano ba yung need ko to improve. Okay? Hindi yan, ito magaling, ayaw ko makapag-usap sa kanila, magaling sila, ako hindi. Feeling mo lang yan. Lahat nag-start din dyan. Okay? So, ano ang poor mindset na nakuha mo sa mga kaibigan mo, circle mo, or madalas mong kasama? Pre, ano ba yan? Zoom na naman yan. Wala rin nangyayari sa'yo, pre. Puro ka lang Zoom eh. Diba? Tagay mo na, pre. Diba? So, dapat yung mga suporta sa'yo, yung upline mo, grabe yung support sa'yo niyan kasi baka hindi ka lang pa niya nakikita na committed. Yung grupo, yung mentor mo, lapitan mo sila, kausapin mo sila. Magpaturo ka sa kanila, huwag kang mahiya. Lahat ng tao na kailangan ng pera. Lahat ng tao na kailangan po talaga maging healthy. Okay? So yan. Next natin, ano naman ang rich mindset na namana mo? Okay? O isipin mo rin kung ano pamana sa'yo na na magulang mo na rich mindset. And then ano naman ang rich mindset na nakuha mo sa mga kaibigan mo? Circle mo at madalas mo nakakasama. So isipin mo, kasi guys, mahalagang mindset. Nakaka-apekto kung paano ka mag-isip at mag-decide. Pre, sabi ng cross-time mo na nag-quit. Pre, wala yan pre. 8 months na ako sa subscribe, wala rin kinikita. Okay. Ito po at least honest lang ho tayo, walang basagan ng trip. So dito kung 8 months ka na nagsasubscribe, wala kang kinikita. Isa lang, wala ka rin kasing pinipay in. Wala ka rin ni-invite. Mamaya malalaman nyo kung paano kayo mag-aabang sa Matrix. Okay? Doon yan siya sa ating, ano nga to? Ano na nga yung topic? Blueprint. Okay? So, kailan mo expect yung income ng Matrix? Pag bago ka, huwag ka mag-expect mo na yan. Ako talaga, I don't recommend. Hindi naman. Sa mga downlines ko, mindset ko, huwag kayong magpalagay ng, ng spillover. Alam niyo kung bakit? Dahil wala ka diyang weekly income. Matrix lang. Ay kung nasa taas sila lahat, mga directs mo na nasa baba. Di ba? Imagine mo na lang, nandito sila nag-aantay. Yung mga ano mo, wala. Directs. Kung directs mo lahat yan, di lahat ng income nila sa Matrix, doon ka kikita ng malaki. Okay? So yan, be careful kung kanino ka nakikinig. Ito na si Tito Robert. Dadaanan na natin si Tito Robert. May nakakilala na ba sa kanya? So ang nagpa-resign po sa akin sa work talaga dati, napakaganda ng work ko, napakasaya ng environment. Eto, si Rich Dad. Okay, so dalawang tatay niya na Rich and Poor Dad yung tatay niya, yung dalawa. Isa tatay ng kaibigan niya. Anyway, pwede niyo basahin yan. I-recommend that book. Okay? So ngayon, cash flow quadrant. Tatalon tayo. Okay? Bilisan na natin. Ito po, explain ko lang. Lalo na sa mga hindi pa po nakakalam. Napakahalaga kasi nito. Nung tayo ay bata pa, ang tinatanong lagi sa atin ng teacher natin, ano ba? Mga magulang, tito-tita, anong gusto mong paglaki? Mali ba yung tanong nila? Hindi naman mali yun kasi nung panahon talaga nila, trabaho ang uso. So simula grade 1 ka pa lang, sinasabi mo ng pulis, sundalo, doktor, hanggang kahit wala ka, kahit binanggit mo lang yun para may masagot, hanggang tumatagal, mindset ka na yun ang gusto mo. Teacher, I wanna be like you. Okay? It's okay. Okay? It's okay, walang masama. Ngayon, ipapakita ko na pag graduate ka pala or bago ka graduate, dapat alam mo na yung 4 na pintuan na pwede pasukin. Hindi lang po employment ang meron. Okay? Lalo na ngayon, mahalaga po ito. Okay? So, merong 4 na pintuan na pwede mong pasukin. Take note, network marketing course, Ateneo Lasal, meron na ho yan, ano? Tama ba? O nadagdagan pa ho ng school. So, yan. So, yung mga nire-reject ng iba, hindi nila alam, pabong na ho yan. Okay? Inaaral na yan ng iba. Napuputol! Naputol! Ngayon, marami nagko-comment kasi hindi nila alam ang industry natin. Now, yung pasukin is employment and Coach Coach Joy? Nawala ba ako? Naputol kanina. Okay. Pero okay naman siya ngayon. Naan naman, Coach Joy? Okay. Nagbalik. Ay, perfect. Okay. Sige, thank you. So, employment, ito na ho. So, kailangan, pag binagsak ko ito, maaral nyo rin. Kasi pwede nyo itong pang kwento, pang open mind sa mga tao. Okay, nakakilala ninyo. Unang-una, employment. Self-employed ang pangalawa, business and investment. So yan po yung mga pinto na pasukin. Kung yan na naturo sana during college or high school, iba ang pupuntahan or trajectory ng mga kabataan ngayon na iba. Okay? Hindi lang po ito. Kasi walang option eh. Unless otherwise, negosyante yung papa mo, ganun. So una, employment. May masama ba sa employment?
Meron po ba? Walang masama. Wala. Okay. Walang masama. Yung apat na pinto na yan, walang masama. Tandaan niyo po. Kasi yung iba habang nag-discuss nito, binabasag nila yung mga empleyado. Yung sa empleyado, ganyan, walang yung mayaman na empleyado. Hindi ho ganun makipag-usap, okay? Sa mga tao. Okay? Wag po ganun. Okay? Ganyan ka, hindi kayo yaman, wala kayong plano sa buhay. Okay? Hindi ho ganyan. You respect each one na nasa quadrant. Okay? Lahat ng yan may advantage, may disadvantage, pero conforme sa'yo kung anong gusto mo. Okay? So now, employment. Ano po ito yung E stands for employment? Excuse me. Oh. Dito po, sa employment, maganda po ito. Dito tayo galing lahat. Although, siyempre nagkakaroon natin ng ibang options dahil nga lumilipas na yung panahon. Now, employment. Ito po una, ang kitaan po natin dito is no work, no pay dito. So, kung ano effort mo, yun ang income mo. Okay, advantage po niyan, una, security po yan ha. Okay, secure ka dyan. Yan. I'm looking for a safe, secure job with a good pay and excellent benefits. Totoo po ito. Pero nowadays, hindi na. Okay, nag-iiba na kasi yung need eh. Di ba dati kahit isa lang nagtatrabaho, dalawang anak mo, tatlo, okay. Mapapaaral mo, ganyan-ganyan. So dapat nababasa natin yung mga pinagdadaanan natin na yan. So employment, no work, no pay, plus ano, effort mo equivalent to income. Napakaganda na employment, security, meron, pero ngayon iba na. Bakit? Kasi the moment hindi mo na kaya mag-provide ng 8 hours, tapos ka na kahit manager ka. Kasi hindi sa'yo. So dapat, alam mo, hindi natin binabasag kung ano ditong quadrant na pinapakita lang natin yung mga advantages niya. Kasi hindi sa'yo. Business mo ba yan? Hindi. Mahal mo yan? Oo. Kaya nga may isang speaker 6 years ago, 7 years ago, sabi niya, nung nag-work pa ako, sabi niya, lahat ng nag-work, including siya, sabi niya before, disposable tayo. Okay? Ang mahirap pa naman ngayon din, syempre, mapag-tripan ka lang, di ba? Malakas ang boss dito. Yung palakasan kasi ngayon, malakas na. Di ba? Palakasan, malakas na. Okay, so yung may masama, wala. Ipakita mo lang kasi kung ano yung pupuntahan niya. Kasi kahit na worker ako dyan, empleyado ako ngayon, hindi ko alam ang trajectory ko. Alam ko mag-resign ako ng 60. Okay. Dati okay yun, pero right now kasi medyo hindi na. Bakit? Saan ka pupunta after 60? Kung mabuhay ka pa hanggang 90, napakahirap nun. Di ba? Kaya lahat na nag-retire, nagtatrabaho pa rin sila. Okay? So sinasabihan ko rin kahit yung mother ko, ma'am, may advantage kayo kasi dati kayo yung mga nauna. Wala pa yung opportunity ngayon. Ngayon kasi meron na. Okay? So yan, self-employed. Okay, S. Ito yung, well, racket-racket. Okay, yan sila. Merong isang friend ko, ay ni friend kakilala, interview ko sa Capitol dati sa Tapat. Tinanong ko kung magkano kinikita nila. Sabi nila na 3,000 to 5,000, more or less 3,000. Sa isang upuan lang. Okay? From Oh, so 4 p.m. to 8 or 9 p.m. Nakakotin tayo paglabas. Mababa ang tingin nila sa mga, guys, yung mga nagbibenta ko, ang lalaki ng pera po niya kung tutusin ka. Yung iba, lalo na po ngayon. Alam nyo ba na ayaw ko rin magbenta dati? Nakakahiya. Yeah, benta-benta. Nakakahiya. Pero, nung tinanong ako na nag-invite sa akin na isa, ka-cross-line ko yun, bakit ba ayaw mong magbenta? Yun ang tanong sa akin, bakit ba ayaw magbenta? To find out lang later on, sabi ko, habang natututo ka na, lahat pala ng tao nagbibenta. Nasa employment ka man, self-employed, business o investment. Lahat ng quadrant nagbibenta. Sa employment, anong binibenta? Time. You sell your 8 hours. Kaya ka binigyan ng 500. Selling yun. So pag-apply mo pala may resume ka, binibenta mo na yung sarili mo. Yun nga lang ang mahirap. Siyempre, hindi mo alam na nagbibenta ka na. Okay, lahat tayo nagbibenta. Ang mahirap diyan pagpasok mo sa employment, yung isang um, downfall lang rin or loophole is pag 60, from 20 ka nagsimula hanggang 60, 40 years ang ininvest mo, hindi ka man lang nakatry ng kung ano-ano. Lalo na sa panahon ngayon. 40 years, binigay mo lahat yan kasi may pain na pension. Okay lang rin naman yun kasi depende nga sa trip mo. Okay, self-employed. Mahilig racket-racket. Okay, di want something done right. Do it yourself. Ay ng boss. May masama ba dyan? Wala. Kasi yung iba nagbabasagan, self-employed, employment, business, yan. Wag. Okay? So, kaya natin, respeto natin sila. So, ang income nila is still no work, no pay. So, sila rin yung mga dentists, doctors, okay? We respect them a lot, but then, syempre, ganun din. Alangan naman kung dentist ka. Okay? May assistant ka. O ikaw man magbunot niya na, may lakad-lakad ng 3 days sa Japan. Hindi naman pwede. Meaning, kailangan pa rin ng time mo. Mas malaki lang ang kinikita nila. So, we have to understand. Nandiyan po yung mga self-employed rin na
ating mga dentists, mga doctors. Again. So, maliban sa mga employed rin. So, at least naiintindihan natin. Ngayon, business. So, I'm looking for the best people to join my team. Wow. Sino ba yung ayaw po nakarating ng upline? Dati ayaw ko, shit, narinig na sabi ko, upline, downline. Naku, patay na, hindi na mag-join. Upline, downline, yung mga boss mo, upline mo rin yun. Okay? So, ang pinakamagandang ka lang kasi dito sa upline mo sa Live Good, pwede kang kumita sa tulong nila at sa downline mo. Pero syempre, even if manager ka, hindi ka pwedeng kumita sa effort ng mga associate mo or staff mo. At yung staff, hindi rin pwede kumita sa effort ng manager. Sa 8 hours nyo kayo para sikita. Whereas sa Live Good po, pwede kang kumita sa tulong ng upline mo at ang downline mo. Napakaganda ho ba? Hindi masama ang employment ha. Pinapakita natin magaganda ho lahat ng yan. Okay? So business. Dalawa na yung business ho ngayon. Isang traditional or network marketing. So network marketing, huwag kayo nahiya na network marketing. Babanggitin nyo, wag ho kayo nahiya kasi network marketing po, kahit ano po, kaya nga sa lahat ng network, yan yung king. Kaya nga network king. Okay? So yan. Traditional, okay, maglalabas ka ng pera, syempre, malaking puhunan, risk, o mag-isa, ganyan. Pero okay lang kasi may perang malaking kapalit. Aaralin mo rin ba yung business? Yes, aaralin mo rin, definitely, laki na in-invest mo. Okay? Parang Live Good. Pero ngayon, ang ginawa kasi may franchising pa dyan, di ba? Ngayon, traditional, maganda yan, affected na rin siya ngayon ng network marketing. Bakit? Kasi imagine mo, kung maglalabas ka ng 100,000, bakit, or more than, or million, to earn a million, bakit hindi ka mag-try mag-Live Good muna? Bigyan mo ng 1 year pa mag-try ka, 2 years, pero dapat may gagawin ka rin. Hindi porke nag-quit yung upline mo, nag-quit ka na rin. Nag-quit yung downline mo, dati may pumapasok pa sa akin, 5, nagsasubscribe sila, nawala na. Okay? Normal feeling yung malulungkot ka, pero negosyo ito. Okay? Kasi kahit naman sino empleyado nagre-resign din, nawawala din. Okay, time ka, mawawala na. So yun, ano ang advantage niya ng business? So ang business po natin, iba ang pattern po niya. Sa simula, mahirap. Kasi hindi siya, sayang lang, hindi ko ma-drawing. Sa simula, wala. Work, 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 pay. Work, 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 pay. Work, 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 pay. Sunod yan ay, lumiliit na yung effort mo, lumalaki na yung income mo. Yan po yung sa business. Kasi may know ka na, may knowledge ka na. Okay, hindi dahil magaling ka. Dahil nag-adapt ka, nag-aaral ka. Yun po yung sikreto doon. Ganon din sa Live Good. Ang Live Good nga lang, tingnan niyo po, puputok talaga si Live Good. Matakot po tayo kapag po nabagsak tayo sa matrix. Kasi yung matrix pa nag-compress po yan. Kung nandoon ka sa nag-stay, hindi ka sumama sa upline mo, downline mo nag-quit. Imagine mo kung nandito ka na sana, may mga nawala sa taas, umakit ka pa sana. Hanggang time will come, pag may yung co-op natin and all na ginagawa ng ating company, pag sumabog to, nandun ka pa. Nakapwesto, binibili mo yung pwesto. Okay. Yun na lang kung hindi ka pa makakapagtrabaho. Okay, so 9 months na ako, nagaganyan, subscribe. So palitan natin yung mindset, 9 months ka na nagsasubscribe, 10 months, 1 year. Wala kita. Kasi una, hindi mo naintindihan ng negosyo. Okay? Hindi mo naintindihan. Yun lang ko yun. So, yun lang siya. Okay, so business and then investment. So dito na yung passive. So hindi ko na-explain gaano, okay? Kumakain ho ng time. Pero sana ang ganda topic yan, ma-discuss pa ng iba. Sinama-sama ko lang ho. So the left side po, yung ENS po, is where most people reside. Trading their time for money. May yumayaman ba dito? May kumikita pero walang yumayaman daw. Or daw sabi natin meron din, pero mostly ang yumayaman nasa right side. Where true wealth is created, business. So, business and investment. The moment may income ka na, pwede ka na mag-invest. Imagine mo, sino nagpapayaman sa mga negosyante? Ito. Bakit? Ayoko ng benta-benta, sabi ng boss. Ay nang may negosyante, kailangan ko ng 50 trabador, mga ganyan, mag-applikan. Apply kayo. Okay, ako sir, available akong time ko, benta ko ng 500 yung 8 hours ko, 1,000, ako ganyan, ganyan. Nagbibenta ka pa rin. Okay, bakit sila yung mayaman na nagpapayaman ho? Ito, si E. Ay kung inaral mo yung business mo ngayon, imagine mo sa network ka sa Live Good. Yung downlines mo, binabayaran mo. Di ba hindi? Kapag nagkaroon ka ng mga tauhan, 10 sila, o sa Robinsons, 1,600 sa Palawan, 1,600 more or less, may 1,600 ka na tao. May leverage ka. Pero, binabayaran mo sila. Sa Live Good po, may leverage ka, makisama ka, relationship, influence, leadership, pero hindi mo sila binabayaran. Hindi mo na sila binabayaran, kumikita ka pa sa effort, sa matrix, sa matching bonus nila. Napakaganda ba negosyo?
Guys, aralin ninyo. Talagang hindi ako pasok dito at iiwan ko yung mahal na mahal kong network. Para lang dito kung wala lang kwenta ito. Okay, galing no? So yan. So hindi ko na ganong diinan ha. So yun na po muna. Okay, move on na tayo. Ano yun? May sinasabi pa na isa. Okay. Anumang quadrant ang pipiliin natin ay merong opportunity cost. Lahat po ng ito may gastos din po yan ha. May puhunan. Magkano pamasahe yung papunta ng work? Kung 100 ka per day plus kain mo, magkano yung sa isang buwan? Opportunity cost. Okay, so i-compute po natin. Compute tayo ha. Sabihin natin 100 times 30 o 25 days o 24, nag-absent ka ng isang beses. 2,500. Magkano naman ang maintenance natin sa Livegood? Actually, sa Livegood, kahit na magbayad ka ng subscription mo, magtrabaho ka na ng isang araw, may pay-in ka, 1,400 po kaagad o 1,450. 2 months lang pwede mong bayaran. Isang beses ka na magtrabaho, isang buwan kung ayaw mo pa talaga. Yun ang maganda kay Livegood. Diba? So yan, lahat may gastos. Self-employed, bili kang kaldero, bili kang ganyan, lahat may gastos. And you don't have that team na pwedeng tumulong sa'yo. Okay? Sa business lalo na. So lahat po yan may opportunity cost. Ang 600 po, sobrang barya na yan. Sabi ng kakilala ko, mayaman ka kasi. Ha? Sabi ko kasi sa negosyo, walang 600 monthly ang bayad. Imagine mo yun. Kung tutusin niya, franchising dapat ang Livegood eh. Magkano ang franchising? Sa pangalan pa lang, dinadala mo, meron ka pang website. Imagine mo, para ka na may Shopee. Aralin mo lang. Okay? So move on. The single most powerful asset we all have is our mind. It is trained well. It can create innermost wealth. Tito Robert. Okay? So, eto na po, Red and Blue Ocean. And then last, mag-jump na ho tayo. Red and Blue Ocean, saglit lang po ito. So, yung idea ng Red and Blue Ocean strategy, ito lang po. Papakita ko lang ho. Napakaswerte natin. Bakit? Ang Livegood po ay nasa Blue Ocean. Ano ba yung Blue Ocean, Red Ocean? Okay? So, ngayon, ano yun? Kung makita, Red Ocean ba yan? Red Ocean strategy. Okay. Is when companies try to outperform the rivals to grab a greater share of existing demand. Ulitin ko, is when companies try to outperform the rivals to grab a greater share of existing demand. Ibig sabihin po, saturated na ang market. Kaya ganyan na ang nangyayari. As the market space gets crowded, prospects for profits and growth are reduced. Ang dami naghati-hati. Guys, saturated. Para mas madali maintindihan lang po, Red Ocean. Puno na. Ang dami na nagsimula. Imagine ninyo, di ba? Kung sisingit ka pa dyan, may kapihan na ngayon, magkakapihan ka dito. Okay lang rin yan. Pwede may try. Trip mo yan. Okay? Pero you have to consider the market din. Ano bang business na maganda ngayon? Di ba? Ang hirap na kasi crowded na. Okay? Whereas the Blue Ocean strategy, in simple words, aralin nyo rin po kasi pinadaanan ko lang ito. Blue Ocean strategy is about creating a new untapped market where there is no competition. Beautiful. Instead of fighting for a share in existing crowded market, a business innovates to offer something unique that opens up new demand, making the competition irrelevant. Imagine mo yun. Nasaan si Livegood? Ayan o. Guys, bago pa lang tayo, yung iba nag-quit na kasi yung matrix daw, hindi totoo. I-spill over ang karaw. Guys, hindi po naglalagay yung system ng PE na. Kung may PE na sa apply ninyo, malagay sa'yo, ganun. Totoo po na may kumikita ng malalaki pero iilan sila. May mga diamond na under. Pero hindi lahat, mas maraming hindi. Kasi bakit ka na sa passive income? Kakasimula mo pala ng negosyo, passive na ang gusto mo. Huwag ganun, besh. Okay? Huwag ganun. Okay, sorry guys, sabi ko ulit real talk lang tayo pero may puso. Okay, so ang ganda ng Blue Ocean. Tingnan nyo na yung picture niya. Now, network marketing. Bakit hindi tayo saturated? Club membership tayo eh. Balang araw, pag marami na tayong products sa market, okay, sa company natin, imagine mo ilan na mag-member sa atin. Ang club membership, 3,000. Hindi ka nalugi. Nagbayad ako ng 3,000, nalugi ako. Nag-join ako. Sayang lang rin. Binayad mo sa membership. Okay? Member ka ng pinakamagandang kumpanya ngayon kasi hindi mo pa lang siya naintindihan. Pero member ka na. Imagine mo, di ba, yun lang, wala tayong imagine mo, wala tayong franchising. Kompleto na lahat. Tapos imagine mo, non-existing competition. Wala pang kakompetensya. Sayang, dapat hinahataw mo na to. Network marketing, galing na tayo dyan. Marami na nag-quit. Lahat ng networking company, maganda ho. Pero ang hirap na ako ngayon mag-network na traditional. Nasa Red Ocean sila ngayon. Tayo. Guys, kahit hatawin ninyo hindi, maraming hataw. Kaya hatawin natin na sabay-sabay, okay?
So, aralin lang natin na huwag kayong pahiya, huwag kayong matakot. Ang hiya po ninakabahan niya ng toothpaste. Okay? Although it's okay na mahiya. Pero you have to improve. Okay? So, cutthroat competition sa red ocean market. Ito, highly saturated market. So, imagine that. Okay. So, yun idea lang binigay ko sa inyo. Red and blue ocean, so skip na. Okay. Daanan ko lang. Sa red ocean po, compete in existing market space. Grabe ang competition sa atin, create uncontested market space. Never na nakaisip yung mga network marketer na magkakaroon ng club membership, 3,000. Imagine, tapos ang monthly maintenance mo, walang auto order, 600 pesos. Diyos ko, pag nakita to ng ibang network marketer, talagang, imagine nyo guys, mag-uunahan talaga sila. Hindi tayo nagma-mindset or ano kasi kahit ako nakita ko eh. Pangalawa, sa Red Ocean Strategy, beat the competition. Sa atin, Blue Ocean Strategy, make the competition irrelevant. Tapos mag-quit ka pa. Kasi hindi mo pa nakita yung mga advantage. Sayang. Sobrang sayang. Then exploit existing demand. Imagine mo, exploitation na to. Exploit existing demand. Sa atin, create and capture new demand. Imagine nyo guys, ano ko na to kasi time natin ha. So what worked yesterday may not work today or ever again. Ito, example na nag-present sa akin ito, inintroduce sa akin ito. Sabi niya, example niya artista, si Nora. Huwag magalit yung mga idol ng mother ko yan. Example niya lang to. I respect the person pero binanggit niya kasi. O sino mga matatanda na mga artist? Sabi niya, kahit na itong may edad na artista, maganda, respectful, kahit ako ang manager na kumuha dyan, bilyonaryo ako, papasikatin ko ulit, hindi na ako sisikat. Tapos na kasi yung kanilang panahon. Another example, taxi. So, taxi dati ay talagang sikat, malaking kinikita. Okay? May pera talaga. Pero ba't din nung dumating yung Here Comes Grab and Uber? So, nahihirapan sila ngayon, may mga motor pa. Kasi yung competition yun, matindi na nasa red ocean na sila. Tapos ikaw chill ka sa bahay, hindi ka nagde-drive, wala kang chance ma-aksidente araw-araw. Di ba? Sayang, kaya pinapakita natin kung ano ang meron po. Kaya nag-training tayo. Kaya congratulate everyone po. Okay? Palakpakan nyo ang sarili ho ninyo, nag-attend ho kayo. Walang ibang sikreto, walang magaling-galing kundi ho talaga training. Okay? So, yan. So, hindi ko na po paano yung plan. Ito na ho, yung last, affiliate marketing blueprint. Sino excited po sa part nito? Tingnan natin ho. Type 1 muna ang excited sa part na ito. Para makapagkape ako, pa-type-type din. So, wala nang mindsetan, wala na akong kahit na ano. Chill lang ho, pa nagkwentuhan ho tayo. Okay, okay, perfect. So, thank you. Ayan. Ito naman ay hindi bago. Pero ipapakita ko lang, sabi nga sa inyo, napakahirap kasi kung nandito ka, hindi mo alam kung saan ang end point. Hindi man sa exact, at least nakikita mo kung ano pupuntahan mo. Okay? Kasi ako, like ako, third day 9. Hindi ko na pwedeng magtapon pa ako ng oras. Okay? Siyempre mag-aasawa rin tayo. Di ba? Mag-jowa rin tayo. Hi, baby. Okay. So, yan. So, kung nandyan lang siya. Okay? So, affiliate marketing blueprint. Ano ba yung blueprint? Guys, simple lang. Tatlo lang po ang nilagay ko dito. Ito ho. Para alam mo natin. Kasi iba nag-quit sa una pa lang eh. Hindi niya kita. Tatlo lang. Guys, tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang. Tatlo lang, guys. Okay? Kasi hindi mo alam na tatlo lang pala yun. Sa una pa lang na ginagawa mo na, nag-quit ka, hindi mo alam, yun na lang pala ang gagawin to have the income like this. Imagine may isang buwan may ganyan. Sabi nga nila sa networking traditional po, ilang percent lang nagsasucceed kumikita ng million. Inumarang pa sa stage, so huwag sana magalit yung iba ho dahil real talk lang na may concern. Yung dati rin narumarampa. Dito hindi, sa Libgood ang taas ng percentage. Pero it doesn't mean na mas maganda tayo sa kanila. Wala akong ganun ha. So tayo po nagpapaliwanag, huwag tayo manakit. Real talk lang kasi training natin to. Imagine mo ganyan ang kinikita, pwede na ba yan? Tapos isang taon pa lang yan or more. Isang buwan mo yan. Imagine mo ilang taon ko nagtatrabaho yung sa trabaho ko dati. Diba? Yan. So nakikita na natin pero dapat po. Huwag tayo mag-doubt. Alamin natin paano nila kinita yan. Pwede magtanong, hindi yan sila mayayabang. Okay? Iyan pa lang dalawa, wala pa ho yung iba ha. So yun na pinapakita natin. Okay, number 1 po. Ano ba ang trinabaho nila? Recruits. Kailangan mo mag-recruit at take note, huwag ka maya mag-recruit kasi sa kumpanya mo na-recruit ka rin naman. Kaya may HR eh. Lahat po, bago kahit nga sa gang, di ba, may recruitment din. So lahat po nare-recruit, kahit sa inuman eh. Pero tara ba niya, ayok nga eh. Hindi pa ganyan. O, sama ka na rin eh.
Di ba? Kasi may recruitment. Okay? May masama or mabuti, may recruitment. Now, recruit sa unang trabaho po. So ito po yung ating blueprint. Ngayon sa recruit po ito. Pangalawa, keeping. Okay, kasi yung iba recruit lang, hindi pa na-orient. Siyempre, hindi tuturo ka agad sa iyo yung keeping. Ito lang muna yung recruit. Papapiyawan ka lang din sa keeping muna. Pangatlo ay duplication. Okay, ngayon, paano siya nag-work? Simple lang to guys, ha? Active income po yung recruit, no work, no pay. Ang pinakatrabaho natin sa Live Good po, recruitment lang. At wag na wag ka, ayoko yan, i-recruit nila ako. Oo, i-recruit talaga kita, kaya kita nakausap. Pero kung ayaw mo, wag din. Huwag kang mahihiya kapag sinabi mo, re-recruit tayo yan, re-recruit tayo yan. Naku, yun na, nalaman na nila, patay na ako yan. Guys, meaning kulang pa yung confidence. May mga trainings na tayo dyan. Okay, may mga trainings na tayo. Kahit ako dati ganyan din. Okay? Active income natin, no work, no pay. Ito lang trabaho mo, huwag mo titignan ito gaano yung income mo sa dalawa. Active income lang, tatama mo yung iba yan later on. Imagine mo naman to, active income sa employment 8 to 5. Tama? So yan lahat, kahit sa business meron na sila yan. More than pang 12 hours yung iba sa business. Tapos tayo kahit 30 minutes, ayaw pa natin, di ba? So yan, so recruit, kailangan mag-recruit. Ang kapalit naman din yan, ito no work, no pay rin. Okay? And 1,450, imagine mo isang recruit. Compute tayo. So get your calculator, please. So imagine mo makak-recruit ka ng 100 tao sa isang buwan. 1,450 lang kinumpute natin ha. Okay, sa isang buwan, nakarecruit ka ng 100 na tao, may 145 ka. 1,000. Guys, tip, lahat ng tao ngayon nangangailangan ng pera. May mga objections sila na may kwenta at walang kwenta. Depende kung paano mo sasagutin. Yun ang kailangan mo i-training. Kasi yung pagsagot sa kanila at paano mo sila sasagutin, kasama po yun. Yung ganyan ako, wala rin nangyari dati. Di ikaw na, di ba? Hindi ka na nasagot. Okay? Hindi ka na nasagot to. Okay, naaaral naman yan guys. Wala rin akong kaalam-alam talaga. Ignorant din ako dati sa mga inviting na yan. Pero yung confidence guys, you have to develop the confidence. Okay, yan talaga yan. Papa-English tayo. Okay? So 1,400, imagine mo makadalawang recruit ka lang. Magkano? Sabi mo na 1,500, 3,000 ka na kagad sa isang buwan. O gawin na natin 100, grabe na rin yan. O di gawin na lang natin ng 5 lang sa isang buwan. Halimbawa lang 5 times 1,450. Hindi naman sama 7,000. Saan mo gagamitin yung 7,000? O tatlo na lang. 3 times 1,450. For 5, kuryente, tubig, wifi mo, bayad na. Ba't mo kukunin sa sweldo mo kung pwede naman dito? Guys, ang laki ng 1,450. Okay? Anyway, tuloy ko. So after niyan, dapat matutunan ng keeping. You have to keep. Di ba? Nirecruit mo yung kambing, baka, kabayo, alangan naman pabayaan mo na sila after. You have to keep them and take care of them. Okay? So leverage income, nandito po yung leverage income sa keeping. Sa keeping po siya. Okay? You have to keep. Ngayon, out of 100 na grupo mo, mawalalagas yung halimbawa kalahati or more, it's okay. Normal talaga yan sa network. Lalo pag bago ka. Pag bago ka. Okay, kasi yung iba nag-join lang, wala naman din. Wala naman din talaga, hindi pa naintindihan. Hindi sila mahina. Minsan nga yung mga nag-quit na hindi pa nila naintindihan, sobrang gagaling nila. Yun nga lang, dahil hindi nila naintindihan, talagang wala rin. Pero maganda pa din naman silang bumalik. O, diba? So, leverage income, guys, huwag ka lang kumita kasi no work, no pay, active income yan eh. Diba? Hanggang mag-work ka hanggang 70, diba? Pwede rin naman hanggang 80. Pero sabi ko may leverage income, i-maximize natin yung negosyo natin, may leverage income. Hinahanap yan ng mga negosyante. Okay? So next po natin, bigger income dito ho, sa keeping. Panang-keep ka, bayad ka. Bayad ka. Okay? So, experience po ninyo, patulong kayo sa mga upline po ninyo. And the next po natin ay leadership. Kailangan mo na ng leadership dito. And take note, maraming conflict na mangyayari. Okay, dapat ikaw may alam ka. Hindi pa may conflict, nag-away-away na. Given yan mangyayari, wala nakakaligtas dyan. Tampo-tampo, away-away, di ba? Sira-siraan. Pre-invite ko na yan eh. Tapos ni-recruit pa nila. Given yun. So you have to prepare. Kaya nga dapat magpaturo ka, mag-jam ka. Paturo ka sa coach mo or mentor. Okay? So yan, leadership. Yan, Maxwell po yan. So sana may mag-training yan later on. Tinitrain pa natin yan before. Yan, Maxwell. And then, influence. Lahat ng tao may influence. Pwede masama, pwede mabuti. Okay? Inom-inom, bisyo-bisyo, masama, mabuti is business. Okay? So, yan. May influence ka dapat. Leadership, hindi lang na, grabe, tagal ko na. Wala pa rin akong income. Nabawasan pa yung mga downlines ko. Affiliates ko. So, guys, at least nakita natin yung daan.
Para hindi mo na ini-imagine na akala mo tama yung iniisip mo. Okay? Dahil na nag-subscribe ka ng ilang taon, ilang buwan pala, tapos wala pa rin kinikita. Tanggalin mo na yan, luma na yan ang mindset. Although may totoong mga ganun. Trabaho talaga dito. Guys, huwag kayong magalit ha. Training na po natin to, pero may puso. Okay. Influence. Yan, mga kailangan mo yan. Bakit mo ganun aaralin yan? Kasi nga, nagkikip ka at yung keeping may perang kapalit. Now, isa na lang ang naiwan, duplication. Anong iduduplicate mo sa downlines mo kung wala ka naman nun? Huwag nyo asahan na gagaling din sila. Okay, silang bubuhay sa akin. Hindi yung ganun ang negosyo natin. You have to teach them. Ang dami ko rin mali dyan guys. Ang dami sobra sa network. Pero I love network marketing too much talaga. So much. Okay, so yan. Duplication. Passive income nandito siya. Best. Kaya kailangan mo daanan itong dalawa. Kasi nandito yung gusto mo, passive income. At least nakita mo, ang maganda dyan, pwede mo siyang kunin ng 10 taon, 5 taon. Eh may nakakuha na nga yan 1 taon pa lang. Saan mo hahanapin yan? OPEX, wala kang OPEX, 600 lang. Di ba? So yan, di ba? Donate na nga ng company halos. Passive income nandito siya. Kaya you have to work sa keeping leadership influence mo. Kasi ang kapalit nandito. Okay? And then creating leaders. You have to create leaders. Ako po ganito. I love my downlines of course. Minsan may hindi na nagkakaintindihan. It's okay. Hindi pa committed yung iba. Okay. Kasi ako I don't push someone ngayon. Dati. Pero ngayon hindi. Kasi kung ayaw mo pa halimbawa, okay, take your time. Ngayon pag na-realize mo na gusto mo na, usap tayo. Okay? Ay, pati yung mga nawala. O hindi ko naman sila inaano. Kasi ang maganda kasi pwede silang bumalik subscription lang. Okay? So kasi ako pag nag-commit ako, kukumitan kita talaga. Kukumitan kita. Kahit dalawa, ito halimbawa may grupo ako, 1,000 ngayon. Ang downlines ko, halimbawa lang affiliates. 1,000. Tapos nawala yung 950, naiwan 50 lang. Kaya ang hinanap ko, leaders. Pero lahat yan, willing lang akong tulungan na pumasok. Pero ang hinanap ko, leaders. Bakit? Duduplicate yung sarili ko, 2 na ako. Pero hindi mo magagawa yan. Dadaan naman yung process. Huwag kang tumalon from recruits kaagad to duplication. Although pwede naman sabayan. Pero yung keeping duplication niya yung process niya. Okay, power of 10. Tinuturo yan. Minsan malabo, wala yan. Hindi ako makaisa eh. Diba? Kasi hindi mo tinatry. Try mo. Na maganda. Yung may coach ka. Kamay ka. Kasi kahit na hanbaw, hindi ka, tinapansin mo ilang buwan na nakalipas. Subscribe pa na subscribe. Di wala lang nangyari. Ganun pa rin. Humanap ka ng taong pwedeng tumulong sa'yo. Meron yan. Pag seryoso ka niyan, if you are ready, the student is ready, the master appears. Tama ba? So yun. Basta ganun. Okay? And nandito po yung solid matrix income na hinahanap mo. Kasi pag sa recruit ka pa lang, nag-antay ka na ng solid matrix income, wala po yan. Pero maganda nakatikim ka ng matrix income na wala kang ginagawa, kumita ka, spillover pa yun. Ngayon nakita niyo na ako kung saan po yung tatrabahoin natin. Hindi pa ako in detail na mga papiyaw pa lang, at least po nabanggit ko. Okay? So, yan po yung ating tatlo. May mga iba pa ho dyan na dagdag, pero bigyan ko na din para may idea tayo. Tatlo lang po ang gagawin natin dito. Compare sa gagawin mo pa, naisip mo pa na iba, napakadali po ng live good. Magpatulo ka lang. Hindi dito payabangan guys, hindi dito pagalingan. Hindi na uso yan. Okay? Pagalingan kayo ng pagalingan. Hindi. Ang pinakakikita ng malaki dito, yung nagtatanong sa upline niya. Nagpapaturo ng seryoso. Naghang, kunyari. Okay. Style lang yan. So, yan po yan. Okay. So, ito pang maganda sa company natin. Jesus mio. Kaya tayo nasa Blue Ocean. Why live good? No expensive package. Guys, dinanas ko na yan. Pero magandang negosyo yan na still nag-i-exist. Pero struggling na ngayon. Imagine mo, kaya kong magbenta sa Palawan, North-South, talagang ikot namin to. Diba? Kaya kong magbenta. Pero paano yung mga nare-recruit ko? Imagine mo, diba, ang package namin 20,000, 30,000, 30 plus, and then 50,000. Maganda yung company namin guys pero sabi ko nga dahil nga siya ay nandun na sa Red Ocean, may Blue Ocean pa na lumabas. Diba? So, ang laking bawas nung wala ng packages. Imagine mo, grabe ang hirap. Ang bigat ng may package talaga. Pero maganda, lalo yung experience yan. Sobrang ganda at malugi ko. Hindi ako na kasi experience ko na natutuwa ako eh. So, I'm grateful. Lalo sa mga nakasama ko sa company namin. Okay? Pangalawa, no expensive upgrades.
So kami dati pag isa yung account mo, pwede mo i-upgrade, bibili ka ulit ng products. Dito may na-upgrade ka ba? Ang upgrade po namin before is more or less $200. More or less 9,000, 10,000, 8,000. Upgrade para magtatlong account ka. Dito wala ho yan. Nakita ko ninyo advantage. Dapat po natin intindihin po yan. Now, no binary. So, dami ng downlines ko dito. Plak, 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 plak. Dati, nag-build ako, sabi ni Coach Joy, sa Pangasinan. Wala akong kilala sa Pangasinan. May isang pay-in ako, nag-resign ako sa Manila. So, don't resign, okay? Muna kaagad, aralin mo na. So, yung Pangasinan ko, isang side yun. Marami, isang bus kami, nag-ano kami sa convention. Hindi ko rin alam. Okay, bakit ganun? Hindi pa lang ako nagpe-present. Pagpunta ko doon ako natutuin. Kaya, ngayon, dahil wala akong kabila, hindi ako spiral. Pag dito pa eh. Binangga ko yung kabila, 6 months ako na-stay guys ha, kami sa Pangasinan. Walang kilala, isa lang. Pero naging family namin yan. Bagamat nag-fail kami, okay, it's okay. Bakit? Kasi learning experience yun. Yung pangalawa, nagpa-Iloilo kami, binangga namin yung kabila. Ang hirap ng binary guys. Maganda siya pero talagang mahirap na siya sa panahon ngayon. Huwag magalit yung mga sa binary business po. Okay po yan pero ang binabanggit natin talagang mahirap siya. Especially kung sa atin, kada recruit mo, pak 1,500, 1,450. Nakapayin ako ng isa. Wala pang kita yan kasi kailangan tapatan pa eh. Tapos dumami, naging 1,000. Dito, isa lang, dalawa. Yan lang ang bumabangga. Yan ang binary dito kahit saan ipasok. Sayang kung na-appreciate nyo si Deepwood. Sobrang ganda talaga niya. Anyway, ma-appreciate nyo yan. Stay lang kayo tsaka aralin ninyo. No auto ship. Ano yung auto ship? Automatic order yan. Every month. So kami tatlo yung account ko, 200 points. Okay? Magkano yun? 20,000 per month. Nagsisisi ba ako? Hindi. Yun naman kasi yung policy ng company at magandang kitaan at experience. Pero kasi kung i-compare mo ngayon na walang auto-order, 20,000 yun, bibenta mo pa yung products. Diba? Tapos tataranta ka ulit, halos doon ka na lang nagtrabaho. Kaya ko yun, pero paano yung mga bago? Hindi na kaya. So kaya ang swerte nyo guys, bakit? Kasi nasa blue ocean tayo. Okay, swerte ba? Type 2 naman dyan sa mga swerte. Baka nakanganga na kayo dyan ha. Okay, so yan. Type 2 naman please. Yan, para makita natin ha. Ayan, okay, hindi pa nalaglag. Tibay ng load ko, 50 lang yan ha. Okay. So yan, no auto ship. Imagine mo guys, napakaganda kasi kung ikaw nga hirap paano pa yung downlines mo? Tapos nagulat ako dito, 600, nahirapan sila. Sa bagay kasi bago. Bago pa kasi. Swerte nyo nga, ito nang inabutan ninyo eh. Huwag kayo magpapalaglag guys, ako I tell you. Karal, iba kapag nalaglag ka, iba pa rin nakapwesto ka sa taas. Iba pa rin yan. Iba. Anyway, tuloy natin ho. Nasa inyo ho yan. Wala akong pilitan sa Libgood. Okay, pero tulungan, meron. No obligation to buy and sell products. Diyos ko, day. Wala kang obligasyong bumili ng products. So ngayon, dahil magaan for me, magaan sa kanila, alam ko yung direction, trajectory natin. Diba? So guys, ang dami. Sobra. My gosh. Okay. No multiple account. May 1 account, may 3 accounts, may 50 accounts, 60 account. Actually, kahit isang account lang, basta kumikita, okay na eh. Ba't may 60 pa? Hindi ko alam kung may ganong account 60 or mataas or below. Okay? Isang account lang kumikita, okay na. Kaya sa atin, ang ganda, isang account lang eh. Pero kumikita. Imagine mo kay Coach Fernan, kay Coach Harold. Diba? Isang account lang yun. Ang laki ng tipid niya pag-start talaga. Kaya guys, 600 Diyos ko. Anyway, no multiple accounts? No. No pointing system. Hindi ako makaano kasi may points pa ako dito eh. Kailangan ko pa siyang banggain eh. Guys, maganda yun. Nag-exist sila. And I appreciate that. Pero dahil may blue ocean na ngayon, iba ng usapan. Guys, ako magmadali kayo kasi kapag halimbawang na-open na to sa lahat, marami pang duda kahit mga networkers na bakit kan, pero pag may nakakausap yan, na matinong kausapan talagang, lalo na kapitbahay mo lang, iba na maging kalabasan yan. Guys, try natin ho. Okay? So yan, ano yung nandun sa gilid? Magkano po unan? Just kaday. $50, 3,000 pesos may negosyo ka na napakaganda, may Shopee ka na just like Shopee, wala ka nang binabayaran na kahit na ano, yan lang. Kaya mo sina-invite nyo, hindi naman friends niyo, yung mga hindi nyo nakakilala rin, try din ninyo mga negosyante. Direct to the point, wala nang ano ko pa nag-chat, kahit di ko kilala. Hi Lani, yan, ito, baka hindi mag-work sa iyo, sa akin nag-work dito. Okay, pangalan na kaagad, gusto mo ng business, lala ito yung mga balance sa kanila, yung sinabi ni Coach
CJ ba? JC? CJ? Na, hi, are you, ano yan? English kasi eh. Are you a Live Good affiliate? Affiliate na po ba ka ng Live Good? Ganun, direct lang, short lang. Wala na yung ma-introduce ka ng napakahaba ng ganun, di ba? Mas mahaba pa sana eh. Sa problema ng tao eh. Di ba? Sa paturo ka guys yung tamang inviting. Maganda yon. Okay, iba na ngayon, pati approaches nag-iiba na. Okay? So magkano lang monthly maintenance mo? Imagine mo may OPEX ka na 600 pesos. Yung mga po nagreklamo dyan na subscribe lang po, paliwanagin nyo na sila na maganda, huwag nyo awayin kasi given yan sa negosyo. Yung relationship, tandaan ninyo, binibuild yan at binabayaran yan. Okay? So, yan. Okay, mag-alala. Later on, kaya nyo rin ho yan. So, ito pa mga expenses na traditional. Sobrang lalaki. High-risk investment. Blah, 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 blah. Ano pa meron dyan? Freight in cost, freight out cost, product cost, rental. Rental pa lang eh. So, kung nandito yung member ko na sa ROAS na na business niya i-barbershop, okay, 7,000 daw yung isang pwesto niya, pwesto pa lang din yun. Okay, thank you for sharing. Okay, bro, kung nandiyan ka man. O yan, so sa atin, ito lang, oh. Kita nyo ho yan? Yan. So guys, ito, hindi ka mag-quit, hindi ka mahirapan, kasi kung paandap-andap ka later, mawawala ka na. Kasi hindi mo lang naintindihan. So try to understand. Huwag ka may sa apply mo magtanong. Mag-usap kayo, di ba? Chismis ka, pinag-uusapan na magdamagan, di ba? So this is a business. Iba na ho ngayon na approach. Live good na po ang pinakamaganda talaga ngayon. Live good na ho siya, okay? So yun lang ho. At ulitin ko, ito yung target natin. Imagine mo, dyan lang po tayo titingin at paturo tayo kung paano. 3 step lang po yun, blueprint natin, okay? So yan guys. And with that, last, what worked yesterday may not work today or even again. Swerte mo nakaposisyon ka. Okay, with that team, thank you so much po sa time po natin. Pasensya na ho sa mga problema ng technical. Okay? So, yan po ay connection internet. Guys, thank you so much po. Yun lang. Wow! Thank you so much, Coach Mark. Actually, yung binanggit mo kanina ulit, yan din yung sinulat kong takeaway. Okay? So, guys, paula na naman natin ng thank you sa ating chat box. Thank you so much yan. Okay? Para naman sa ating mga keyboard warriors yan. Pakita natin. Alright. Ang galing daw talaga ng... Sabi sa inyo guys sulit to eh. Sobrang congrats sa mga umattend sa 45,000 participants na dito sa Zoom, no? Sobrang dami nyo bang na-chat down, okay? Kung ano yung kung ano ang kaibahan ng blue oceans at red oceans. Ang cash flow quadrant, napakaganda yan. Isa yan sa mga na-required talaga na basahin mo pag nandito ka sa industry ng network marketing. Rich Dad, Poor Dad. Sa mga hindi pa nakakaalam, basahin nyo po kasi sobrang mababago po talaga yung mindset mo, no? And then, ayan, open po tayo for, ayan, marami nagpapa-thank you, Coach. Congratulations daw. Thank you so much, Coach Mark. Malupit. O, diba? So, sabi ko sa inyo, malupit talaga to si Coach Mark. Isa to sa mga sakalam sa aming team. Alright? So, meron po ba kayong mga gustong itanong? Open tayo. Baka may gusto kayong itanong kay Coach Mark. May mga gusto ba kayong hingi na tip or advice or kung nasa gantong sitwasyon, ganyan. May mga gusto ba kayong yan, pag-usapan natin. Kahit na 5 minutes. Meron rin po Rich Dad Poor Dad na libro. Kalahati pa lang nabasa ko. Yan! Sir Mark Hill. Sobrang ganda po ang Rich Dad Poor Dad. Ako, nung nabasa ko yan, nasa trabaho pa ako, no? Nasa BPO. Dahil ang mga escalation lead, pwede magdala pwede mag-open sa browser. So, naka-PDF yan, nagbabasa ako. Tapos, grabe, ma-open talaga yung mind mo, no? So, pwede pa po ba bumalik kahit matagal na din nakaka-subs? Yes! Pwede. Hindi mo naman na kailangan bumili ulit ng affiliate membership na $40. Subscribe ka lang for this month, for this October. So, $10 lang. Okay? So, walang problema. And then, Coach, thank you daw, Coach Mark. Nakaka-inspired. Sobra po talaga. Marami kayong learning, no? Tonight. So, lalo na tomorrow. Ayan, another
another hour apply, no? Apply Yes, apply namin. Sir Mark, no? Si Miss Irene, tomorrow yan. Sobrang nakaka-excite din na training. So, this week, puro line po namin. And I think yung ating father, no? si TL Mickey, ang aming nag-originate naman kami. Siguro next set of trainings. So, open po tayo ng camera kung wala na po kayong question.